Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na dyan with evidence. So naku po, eto na. Laman ang balita sina Congressman Benny Abante at Dan Fernandez. Marami na silang binigyan ng mga interviews kung saan they explain their side. At parang pinamumukha nilang sinungaling si Colonel Grijaldo at sinungaling itong si Senador Bato de la Rosa. Kasi kahapon sinabi nila na ang kanyang assessment sa nangyari sa Senado nung pagbaliktad daw di umano ni Colonel Grijaldo ay scripted daw yun. Yung script daw ay gawa-gawa ni Senator Bato de la Rosa. Sabi pa nga ni Dan Fernandez na demolition job. Wow, talaga ba Dan? Kung yung isang Colonel Grijaldo ay magsalita sa Senado, demolition job agad. Pero kung merong magsasalita against sa mga Duterte, Bato at ni Bongo, wala kayong masabi, kundi tama. Oh, totoo. Pero pag nasa Senado, demolition job. Wow, grabe naman ka-unfair naman. Well, sinabi niyo naman na totoong pinatawag niyo si Colonel Grijaldo kasi sabi ni Garma na kaibigan siya at pwedeng makapag-confirm sa reward system. Eh, baka ito ay isang patibong lang ni Garma, 'di ba? Baka ito ay isang patibong lang ni Garma para maipakita sa tao na ito ang estelo na nangyayari sa House of Congress, sa Quadcom hearing. Baka hindi na pwede makapagsalita si Garma na, ay, scripted to, binigyan ako ng script, pero parang nakikita ko parang, this is my own opinion, this is my own thinking about the situation right now na nakulayan ang Quadcom hearing. Baka, ano ba, baka we're just, thinking, we're just finding the possible na drama, na istorya na baka itong si Colonel Grijaldo, isang patibong ni Garma para maibunyag talaga sa publiko na ganito ang nangyayari sa mga resource person na kinausap. Firstly, publicly, parang closed door interview. Parang Miss Universe. So, eto kabibiga, ito yung isang interview ni Dan Fernandez sa Ted Filon. Tingnan natin kung paano ginisa, paano sinagot ni Dan Fernandez ang mga tanong ni Ted Filon. Kasi kahapon, nagpa-interview si Benny Abante kay Karen Davila. Ay naku, sunog na sunog si Benny Abante. Talagang galing sa kanyang bibig na inamin nila na kakausapin or kinausap nila si Colonel Grijaldo. At wala na silang choice kundi aminin ito at nagpa-press con sila sa publiko kahapon. Well, Karen Davila is very strong and yung straight to the point talaga yung mga katanungan na pwede ba yun na mga resource person ay kausapin? Sabi naman ni Dan Fernandez, pwede yun basta may makuha kaming importanteng information na pwedeng mag-add up sa kanilang investigasyon. At that time ay pwede na ipatawag ang lawyer, may vetting process pa nga, sabi ni Dan Fernandez. So, i-vet pa nila yung mga resource person. So, bago ka isalang sa hearing, ay i-vet pa nila. Wow, ano to? Grabe, no? Ganyan ba ang process? Kaya nga mga tao, ganyan ba ang process sa Quadcom hearing, i-vet? Pag hindi ka nila gusto, pag yung mga sinasalaysay mo ay against sa gusto nila, ay hindi ka pwedeng mag-resource person. Pero pag gustong-gusto ka na gusto yung mga impormasyon na ibinigay mo sa kanila, ay ito pasok ito sa Quadcom. Yun ba? Kasi yun na ang interpretasyon ng tao after the word vetting process. O eto kabibigan, manood tayo sa interview ni Ted Filon. Ted Filon kay Dan Fernandez. Ito kabibig, manood tayo. Wait muna. Okay, let's go. Na pwede bang itigil nyo na pareho ito? Ipaubaya, wag na sa komisyon kasi panibagong gasta yan, sa DOJ na mismo. Para po ang DOJ, mangalap na po ng impormasyon at kung matibay, isampa na ang kaso. After all, yan din ang challenge po ng dating presidente. Kasi Correct. Yan ang challenge ni Pangulong Duterte na kung meron kayong katibayan, sampahan nyo na ako ng kaso. Ako yung liable sa lahat eh. Sampahan. Bakit hindi nila masampahan ng kaso? Kasi kabibi, nangangala pa sila ng ebidensya. So it means si Duterte talaga ang punto nila.
Kasi nangangalap pa sila ng ebidensya na ididiin si Duterte. So hindi ito in aid of legislation. Hindi ito in aid of legislation, kundi in aid of distraction, in aid of sampahan ng kaso si Duterte. No, yun ang point ko. Kasuhan niyo na ako. Por Diyos po Ang santo, kakaya mo kakapal ng muka. Ang dating lang sa akin bilang nanonood po, pangkaraniwang mamamayan na may mga ayaw kayong payagan na humarap sa kanila. Parang ganun po ang dating. Saying mga bad words, well, I think we have passed through that era Yung mga pagmumura, and we want to put back the moral decency, on the public officials, no? I think meron talagang behind. Nakakatawa yung moral decency, no? Pero kurakot sila. Di ba? Nakakatawa yung moral decency, pero bilyong-bilyong gasto sa flood control project, hindi napag-usapan. Nakakatawa ng moral decency. Talagang moral decency, pero yung lifestyle nyo, yung lifestyle checking ng mga congressman, ay milyon-milyon ang mga gamit. Moral decency ba yun? Kay Colonel Grijaldo Yan daw po'y pinagsisinungaling ninyo. Si Grijaldo ho ba ay iimbitahan pa ninyo sa next hearing ninyo? So, nung nakiusap si Colonel Garma na kausapin si Colonel Grijaldo, kasi nga kaibigan nga daw niya. So, yun nga, pinatawag namin doon sa may likod para at least malaman kung totoo yung mga sinasabi ni Colonel Garma about doon sa kanya updated. So, sinabi naman niya na wala siyang alam doon sa reward system. As a matter of fact, Manong Ted, DJ Shen, inibitahan namin si Grijaldo precisely doon sa General Barayuga case. Yung pagpatay kay General Barayuga dahil siya ang chief of police ng Mandaluyong. So, unfortunately, nagulat kami nang umapir siya doon sa Senado at sinasabi nila na meron silang bombshell about doon sa amin. At ito pala yung bombshell nila. Wala namang problema umakyat si Colonel Grijaldo sa Senado. Wala naman siyang problema doon. Anong ikinaproblema niyo doon? 'Di ba? Kung magsasalaysay lang si Colonel Grijaldo sa kung ano talaga ang totoong nangyari, problema niyo na. Kasi ginawa niyo Parang nilanlang niyo ang mga tao Kasi naniniwala yung ibang tao na talagang itong resource person ninyo ay talagang credible. Kasi may lamat na kasi. Sabi nga ni Karen Davila, pwede itong magbigay ng lamat sa Quadcom hearing. Yung ginawa ni Dan Fernandez at ni Benny Abante, parang mahirap nang maniwala ang mga tao sa resource person nyo. We don't know, baka hindi lang si Fernandez at si Abante ang may gawa ng ganitong estilo, yung closed door meeting. Hindi natin alam, di ba? Ngayon lang may nagsabi si Abante at si Fernandez, pero we don't know, baka meron pang lalabas na iba pang mga congressman na kinausap ang mga resource person before nag-take oath. Kasi nakakaduda, nakakausapin mo sila before mag-take oath. Di ba? I think we're not giving so much importance dun sa ni Grijaldo. But unfortunately, meron siyang mga sinabi na coercion, harassment. Well, kung meron kaming ginawang coercion sa kanya, sa harassment, bakit hindi siya agad nagsalita? After nung sinabi namin yun, dahil naka-open na hearing kami. And nakakalungkot yun dahil nga I think nagagamit itong si Colonel Grijaldo. Why? Kasi unang-una, yun ang nga sinasabi ko na na-meet na namin to before pa lang ng Quadcom. Nakita nila ito before ng Quadcom na mangyayari ito. Parang, talaga? Nakikita ninyo? Hindi nyo nga alam kung bakit nandun si Grijaldo? Tapos ngayon nakikita nyo na ito? Hindi ko makonect yung ideya ni Dan Fernandez. Nakikita na namin ito before pa lang ng Quadcom na posibleng may mangyaring ganito, ganyan. Sinabi nyo, hindi nyo nga, pinatawag itong si Grijaldo. Or maybe sinabi ni Dan Fernandez na posibilidad na itong mga resource person nila ay pwedeng bumaliktad sa kanila kung merong Senate hearing. Kaya nga si Garma at yung iba na pinatawag sa Senado hindi umaten. Naku, baka kinabahan na yun. Na kung saan, hindi namin alam kasama siya ni Colonel Garma doon sa meeting na supposedly hindi naman siya kasama. Dahil may sasabihin nga daw na importante sa amin si Colonel Garma. But yun na nga, nangyari na yon. At
hindi na namin na binigyan ng pansin yung usapan namin noon dahil sabi niya magsasabi siya ng totoo. But nung nandun na si Colonel Grijaldo, nabago na yung lahat. So, ngayon, nangyari na to, I think meron talagang behind kay Colonel Grijaldo Unfortunately, the venue doon sa ating pong sa Senado, it was used, para to discredit the Quadcom and my person. So, para lang mas klaro, kasi ang sabi niya, no, na siya daw po'y pinagsisinungaling ninyo. Oo, paano ho niyo ba na-handle yung pakikipag-usap sa kanya dito po sa supposed to be nga pag-corroborate sa statement ni Garma? Briefly lang yun kasi sinabi lang ni Colonel Garma may alam si Colonel Grijaldo about the payment system. So, yun lang ang pinakita namin. Sabi namin, may alam ka ba dito about yung sinasabi ni Garma na merong reward system? Naku, wala ko kami alam dyan. Yun ang sabi niya. So, hindi na kami nag-pursue. Kasi nga kami betting kasi, binibet natin yan kung talagang totoo yung sinasabi. So, sabi niyo, binibet? Bakit binibet niyo? So, there's a possibility yung tao ay talagang mako-conscious na kung ano ang kaya sabihin. Kasi binibet nyo. So, hindi na natural na lalabas ang totoong istorya kasi binibet nyo. Kasi in vetting, pwedeng, i-delete mo yan, huwag mong sabihin yan, mali yan, ito yung sabihin mo. That's vetting. Diba? Hindi naman, i-vet nyo lang, uupo kayo, makikinig kayo, kayo yung unang nakakinig sa kung ano ang kanyang sinasabi, tapos, sige, okay na, vet na yan. Hindi naman pwedeng i-correct, pwedeng punan, pwedeng dagdagan, kasi vetting yan. Diba? Mali talaga ang ginawa. Kasi hindi hindi natural na lalabas ang katotohanan kasi it's already vetted. Ito sa mga betting yan, si Colonel Grijaldo. But unfortunately, sinabi niya wala siyang alam. So we stop. We stop right there. Opo. So, yan po ang inyong pahayag dito po sa sinasabi nga ni Grijaldo. Si Grijaldo ho ba ay iimbitahan pa ninyo sa next hearing ninyo? Yes, oo, iimbitahan namin siya. Kasi nga hindi pa nga tapos yung issue nung kay Barayuga At doon siya involved dahil ipopulis siya noon. Tapos we are trying to find out yung mga report tungkol doon sa investigasyon ng pagkamatay sa Mandaluyong na kung saan siya ang chief of police. Yun ang issue niya Kaya nga nakakatawa parang na silang naging husgado. Parang na rin silang naging pulis. Saan ba tutungo ba ito? Kasi ang dami nilang gustong gawin, ang dami nilang gustong imbestigahan. 'Di ba? Parang Department of Justice na sila ngayon. In fact, hindi naman sila mga lawyer. Tama ba itong mga tanong nila? 'Di ba? Kasi pag lawyer ka, you know how to execute questions, you know when and how to ask these questions. Pero itong Quadcom hearing, buti pa ang Senado kalma lang. Pinagsasalita nila ang resource person, kung meron silang gustong tanungin, hindi yung parang yes or no lang. Nakapanood na kayo ng Quadcom hearing. Talagang matatakot ka talaga kasi gigisahin ka, parang may kasalanan ka. Kasi kung hindi ka sasagot, kasi kung ano yung feel nila na alam nilang tama at tapos hindi na-coincide sa kanilang tamang understanding, i-content ka. Diba? Palurki. Nagtataka kami dahil nga hindi naman napapag-usapan na siya doon sa Kongreso, then suddenly andun siya para, basically, tirain yung Quadcom. Opo. So ito hong si Grijaldo, kaya nga din po ito nabanggit, kung ate magugunita, dahil sa kwento po ni Garma nung una, kaya sa Mandaluyong daw mismo may instruction. Sino nagsabi nun na dapat mangyari yung krimen, mawalang galang lang po sa pamilya ng biktima, sa Mandaluyong? Kasi yung chief of police dito, kabatch ko. Di po ganun ang kwento? Parang may ganon, pero hindi ko masyado Parang may remember. ganon, But ang pagkakaalam ko, si Colonel Grijaldo from Region 7, I think, na-transfer siya dyan sa Mandaluyong. And then, yung assassination kay General Barayuga happened. Okay, sige po. So, kailan po ang inyong next hearing po, Congressman Dan? At ano po specific ang topic ito? Kasi nga Quadcom po kayo. November 6, Manong, EJK, saka, dangerous drugs. Dangerous drugs
Saka, I think yan yung kila Jimmy Guban. Mhm. And then yung Pogo as well. About doon sa immigration, yung paano nakapasok yung mga Pogo na to. Okay. Congressman, ano po ang inyong assessment po? Kayo ba'y nanood kahapon? Kung nanood po kayo, gaano kahaba na panood po ninyo? At anong parte ho ng hearing? Napanood ko yung tungkol doon sa doon sa DDS na binanggit niya na nagtayo siya ng sariling DDS, tapos yung in-encourage yung mga yung mga kapulisan na encourage sila yung mga criminals to fight back. Medyo shocking sa akin yun eh. Medyo na-shock ako doon eh. Na ito yung paraan para ma-neutralize sila, ma-negate sila ng mga kapulisan. So, basically, kung titignan mo, merong may infusion eh. May infusion yung encouragement sa mga police na para to fight back. And isa pa, yung mga taking mga bad words, well, I think we have passed through that era eh. Yung mga pagmumura and we want to... Ay, doon naman tayo pagmumura. Ay, ganon si Duterte eh. At doon siya minahal ng tao yung pagmumura niya. Kasi nailabas ni Duterte ang totoong saloobin niya. And in fact, parang si Duterte ay sambay ng Pilipino. Kasi obviously, sino ba namang gago na hindi mapamura sa mga nangyayari sa bansa? Parang si Duterte na lang ang nag-iisang instrumento na siya yung magmura para sa aming lahat. Naman itong si Dan Fernandez, napaka-demure. Put back the moral decency, on the public officials, no? Moral decency. Sinabi ko moral decency pero maraming kurakot. Moral decency kaya binaha. Moral decency kaya nagkaroon ng vote buying. Yun ang moral decency, 'di ba? Galing. Ang galing sa word ng moral decency. Meron kaya mga politikong ito? During that time, talagang naging parang ang dating natin lahat, ganon eh. But of course, sabi nga, kapag a leader ka, everybody will follow eh, di ba? But this time, I think marami nanonood ng mga Gen Z eh, ng mga kabataan. And they are talagang aghast, no, sa mga ganong klase ng mga words. And ako, personally, kapag nangyari sa Kongreso yan, I will move to strike that out in the record of the Congress. Kasi nga, mababasa yan ng mga kabataan sa mga susunod na talinahin. Congressman, kahapon po sumipot si Muking, si Ma'am Irmina Espino. Kumusta po ang inyong imbitasyon sa kanya? Pero kahapon po in the Senate, siya po sumipot doon at pinagsalita. Yes. Kung sumipot siya doon, dapat sumipot din siya sa amin. Kasi very important siya. Dahil nga siya yung pinanggalingan ng pera papunta kay Peter Parungo. At yung Peter Parungo, hanggang ngayon, hinahanap yan dahil yung sinasabi, doon dumadaan yung pera. And we need to find out yung kanyang mga accounts, yung Petrobank, PS Bank, saka BPI, na binanggit niya. Kasi kailangan natin corroborate ang sinabi ni GM Garma. Hiniwala tayo sa kanya, but of course, hindi pa siya 100% because we need to find out yung corroboration. Naniwala na sila pero hindi 100%. Ano ba? Naniwala sila kay Garma pero hindi 100%. So, ilang porsyento ba kayo naniwala kay Garma? Kasi puro Garma na lang pinag-uusapan niyo. Tapos sinabi ni Garma, meron akong friend kausapin niyo si Colonel Grijaldo. Kausapin niyo. Naniwala kayo. Ngayon, si Grijaldo mamaliktad. Pumunta sa Senado, nagsabi, kinausap siya sa inyo ng ganito, ganyan. Nasabaw kayo ni Garma, ginisa kayo ni Garma, di ba? Nagmukha kayong tanga at pinamukha kayong tanga ni Garma. Di ba? So, naniwala kayo kay Garma, pero hindi 100%. Yung pong pagharap ng mga tumistigo po sa inyo, gaya po ni Garma, itong si Leonardo, at may isa pa silang hinahanap no? Po. At sinasabi nga na dapat humarap din sa Senado. At kahapon po kasi, ang dating lang sa akin bilang nanonood po, pangkaraniwang mamamayan, na may mga ayaw kayong payagan na humarap sa kanila. Parang ganun po ang dating. Ano po yung reaksyon doon? Well, ang mga nadinig ko lamang, si
si Garma, si Leonardo. Si Garma kasi matagal na niyang kino-complain yung kanyang yung kanyang esophageal, sabi lahi daw nila yon eh. So, hindi daw makalunok, sabi ng doktor namin, pagkain. That's the reason why pinayagan. Hindi nakakalunok si Garma ng pagkain. Pasensya na if na tumawa ako. Para hindi makalunok ng pagkain, pero pwede makalunok ng laway. At pwede magsalita, at pwede magdrama, at umiyak sa Quadcom hearing. So, anong diferensya doon? Pero we don't know. Diba? Baka kailangan talaga ni Garma na magpahinga. At ayaw na rin niyang umiyak sa Senado. Ayaw na rin niyang magsalita sa Senado. Ayaw na rin niyang lumulok ng laway. Kaya hindi siya dumating. Ganyan noon pa. So ngayon, naka-schedule daw siya ng, I think dapat Sunday or Monday. But of course, we can invite her naman anytime. Yun naman kay Jimmy Guba na sinasabi, hindi ko alam that he was invited. Okay. But if he was invited, then wala naman rin para hindi sa papunta. Opo, Congressman Dan, ang dating po sa iba na yung hearing kahapon ay parang pabulaanan ang mga lumabas na informasyon sa hearing po na ginagawa ninyo. Ganun ba rin po ang inyo pong pananaw dito, gaya po ng sinasabi ng iba? Yung hearing kahapon, basically po, ay para pabulaanan, yung mga informasyon na lumabas sa inyong hearing. Opo, ganun po. Opo, ganun po ang direksyon. Sa pananaw ng iba, ang direksyon na naging hearing kahapon. Ano po inyong take doon? Yun, kasi nga kaya nga sinasabi namin kapag akusado ka or you're being accused of something, mahirap na talagang maging part ka ng investigation. Para kasing member ka ng jury and at the same time ikaw ay akusado, I think it will not work out. And that's the reason why ganun na nangyari doon sa Senate. But it's their own rules It's their own procedure and we cannot go against it. Pero ang sabi ho naman ng iba, kayo naman dyan sa House, yun din naman ang inyong agenda. Opo, na talagang dikdikin ang dating Pangulong Duterte kasama po ang kanyang mga kaalyado dito nga po sa issue on EJK. Ano po ang inyong take doon? Yun lang naman po sa amin kung yung mga nababalitaan natin dati, mga chismis about sa mga patayan, bayaran. Now na may nagsalita, we have to pursue wherever it takes us, as long as there are people na nagsasalita and na-corroborate. Remember, ang nagsalita ang una dito, yung mga PPL. Na sinabi nila may binayaran sila ng tig 1 milyon. Nakatong pa yung 1 milyon, 3 milyon yun. Tapos it was corroborated by Warden Padilla, nila Jimmy Fortaleza. Tapos corroborate ngayon ni Colonel Garma and ni Commissioner Leonardo. So basically, dumidiretso Ngayon, kung ang sinasabi nila is something that medyo may politika, I think it's not kasi nga yung ating mga biktima din dito at ang dami pala, hindi pala 7,000, it's running around 20,000. Kaya yun ang nakakabahala sa atin. Opo. Congressman, ito po, kasi may mga nagpapanukala ng Truth Commission dito sa nangyari pong madugong war on drugs, may mga ganon. Pero ngayon po, 2 kapulungan ng Kongreso is exerting effort and consuming too much time, Correct. po sa gobyerno sa hearing na ito sa iisang subject matter. Meron pong pananaw na pwede bang itigil nyo na pareho ito? Itigil yun ng parehong ito. Kasi parang more focus sila sa AJK, Pogo, at kung ano-anong kaikikan. Kumusta na pala ang problema ng taong bayan? Kumusta na pala ang baha? Kumusta na pala ang gutom at kahirapan? Para yatang ito na lang ba ang gagawin ng mga sa Kongreso at Senado? Hanggang dito na lang ba ang lower house at upper house? Parang circus na to Ilang buwan na to O kumusta na ang Alice Goo? Biglang nawala, 'di ba? Matapos na ang circus, nawala. Tapos anong aid of anong pwedeng batas ba na ano nila? Wala. May tulong ba yan sa ekonomiya ng bansa? Lumago ba ang ekonomiya ng bansa? If we're talking about AJK, abuse. Bakit? After that, lalago ang bansa. After that, madaming mabubusog.
'Di ba? Paubaya, wag na sa komisyon kasi panibagong gasta yan, sa DOJ na mismo. Correct. Para po ang DOJ mangalap na po ng impormasyon Wala at na. kung matibay, isampa na ang kaso. After all, yan din ang challenge po ng dating presidente. Kasuhan niyo na ako. What do you think? Tama yun. Kasi nga, kung matatanda mo yung ating pong unang partial report, no? Na kung saan nirekomenda na namin sa Solicitor General yung preservation asset ng mga companies na hindi naman mga Pilipino. Inano namin yung ginawa na po namin yan. And secondly, ito na, susunod na po natin yung tinatawag po natin mga report, no? Mga partial report then about our recommendation. And we're about to, ako tingin ko, no? Kasi papunta na rin tayo sa kampanyahan eh. So basically talagang kailangan nating tapusin ito pong pag-hear natin. Okay, sige po. So sa panghuli po, Congressman Dan, ano ang inyong mensahe dito po kay Colonel Hector Grijaldo? Kung sakasakali po na nakikinig ngayon po sa aming pong programa o kaya po maaari niya mapakinggan itong mensaheng ito. Well, ako sa akin, ang sa akin lang, huwag dahil siya magpabida kasi hindi naman siya, nakakalungkot lamang na nagsalita siya ng gano'n, ng coercion. Wala namang problema. Anong nakakalungkot ng pabida? Wala namang problema doon. Kasi right din niyang magsalita doon. Pipigilan mo ba yung taong magsalita sa Senado? Tapos sabi mong magpabida? Hindi naman siya nagpabida. He's just telling kung ano ang storya niya. Kung hindi siya nakapagsalita sa Quadcom hearing nyo, tawagin nyo. Siya nakapagsalita sa Senado, ibinulgar niya kung ano ang nalalaman niya, pabida ba yun? Gigil na gigil talaga si Dan Fernandez kay Grijaldo. And I'm sure Grijaldo hindi na ito pupunta sa Quadcom kasi alam niyang gigisahin talaga siya doon. Ipapahiya talaga siya doon. Sino pa bang gagong pupunta sa Quadcom hearing? Diba? So yun lang kabibiga. Parang, hindi naman nagpabida si Grijaldo. Grijaldo is just speaking kung ano ang kanyang saloobin, kung ano ang kanyang experience. Kung mali man ang kanyang experience, ibinahagi niya. Depende na sa tao kung paano niya titingnan ito. At parang sabi ng iba, defensive na si Congressman Dan Fernandez at Benny Abante at ang Quadcom. Maging defensive talaga sila because nangyayari ito. Ginawa nila. Hindi naman nila i-deny, di ba? Na, of course, bakit pa naman nila i-deny? Nakapagsalita na sa Senado. Kung i-deny nila, the more ang mga tao ay talagang magagalit na sa kanila. So, they're swimming deeper on the ocean at bahala na si Batman kung ano ang reaction ng mga tao dito. So, they need to defend themselves, obviously, 'di ba, mga kabibig? So, yun lang mga kabibig ang ating Ladies Libak-Libak for today. Ano ang iyong komento, argumento sa nangyayaring Quadcom versus Senate hearing? At talagang grabe yung banat kahapon ni Benny Abante at Dan Fernandez tungkol kay Grijaldo at ni Senator Bato de la Rosa na demolition job, na talagang script ito lahat ni Bato de la Rosa. Kasi si Bato parang gigil na gigil, galit na galit kay Dan Fernandez dahil sa parang si Bato ayaw niyang idamay ang pamilya niya kasi one time na mention ni Dan Fernandez about sa anak ni Bato, yung ganito ganyan. So, ay nako, tama nga si Ted Filon na ang DOJ na lang ang hawak nito, ang maghagilap ng mga evidences kasi trabaho naman nila yun Para natanggalan nyo ng trabaho ang DOJ, 'di ba? So galaw-galaw naman diyan DOJ para kung sino ang pwedeng sampahan ng kaso, edi sampahan, 'di ba? Sabi nga ni Duterte, sampahan niyo na ako ng kaso. Ito talaga handang-handa na sa kung ano ang pwedeng isampa ng kaso, 'di ba? Pero si Pangulong Duterte ay magsasampa na ng kaso ng subordination of perjury kina Abante at Dan Fernandez. So maghihintay-hintay tayo kung mangyayari ba yan or hindi. Maraming excited sa mga nangyayari. At circus parang teleserye na, no? 'Di ba? Parang mas pinag-uusapan ang politika sa Pilipinas kumpara sa showbiz. Malapit ang election, 'di ba? Next year, May 2025. So sabi ni Dan Fernandez, kailangan namin tapusin to kasi malapit na ang halalan, so baka magamit din ito. Tama naman si Dan Fernandez. So sana, mga kabibig, mag-uobserba tayo kung ano-ano pa mangyayari. And don't forget to like,
subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-uusapan. Ito ang pinakamaingay yung YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig. Bye everyone. See you next time.